Sunod na tututukan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pagbuo ng isang komisyon na babalangkas sa magiging batayang batas ng Bangsamoro. Matapos mapagkasunduan ng isang framework agreement sa pagtatatag ng bagong autonomous political entity. Magkakaroon ng mga kapangyarihan ng Bangsamoro batay po sa kasunduan pero hindi raw ito katumbas ng pagbuo ng hiwalay na estado. Saksi si Ferez sa Andrada. This framework agreement paves the way for a final enduring peace in Mindanao. It brings all former secessionist groups into the fold. No longer does the Moro Islamic Liberation Front aspire for a separate state. Ganito ay pinagmalaki ni Pangulong Noynoy Aquino ang kasunduang tatapos na raw sa ilang dekada ng paghahanap ng kapayapaan sa Mindanao. Taong 1976 na unang itakda ang pagbuo sana ng autonomous region sa Mindanao na bubuuin ng 13 probinsya. Pero sa plebisitong isinagawa noong 1989, 5 probinsya lang ang pumayag na maisailalim sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ngayon, sa ilalim ng itatatag na Bangsamoro Autonomous Political Entity, bukod sa mga probinsya at bayan na nasa ilalim na ng ARMM, madaragdagan din ang 6 na munisipalidad sa North Cotabato at mga syudad ng Cotabato at Isabela. Pwede ring mapabilang ang iba pang lugar sa Bangsamoro kung magpepetisyon ng di bababa sa 10% ng populasyon na aaprubahan ng mayorya ng kwalipikadong botante ng lugar sa pamamagitan ng isang plebisito. That the two parties commit that there be a ratification of the Bangsamoro Basic Law and a plebiscite with respect to the core areas that will be included within, which means that even those that are currently under the arm will be asked again, do you want to be part of the Bangsamoro? I don't think that you can be more democratic than that. Paglilinaw naman ni Government Peace Panel Chief Attorney Marvic Leonen, matutuloy pa rin ang 2013 election sa ARMM. Batay rin sa framework agreement, magiging ministerial ang anyo ng pamamahala sa Bangsamoro. Mga assemblyman na binoto ng tao ang mamimili ng kanilang chief minister. Ministerial means that political parties will dominate, genuine political parties will dominate, and try to capture seats that are allocated, maybe to various geographical areas or probably representing certain sectors. And then these political parties will select who will execute, who will be the chief minister for now, maybe, who will act with the powers of the governor. Ang electoral system na ito ay magiging bahagi ng babalangkasing Bangsamoro Basic Law ng isang transition commission na bubuuin sa pamamagitan ng isang executive order. Ang nabalangkas nilang Bangsamoro Basic Law isusumite naman ng Pangulo sa Kongreso. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng wealth creation at sharing ang Bangsamoro at national government. May kapangyarihan ng Bangsamoro na maghanap ng mapagkakakitaan, magpataw ng buwis at tumanggap ng mga donasyon at grant mula sa ibang bansa. The provisions are quite broad now. The formula is not yet specific, but the principles are there in terms of the wealth sharing. So wala pang specific formula. Ayon pa kay Leonen, isa sa maituturing na pinakamahalagang bahagi ng kasunduan ang pagpayag ng MILF para sa decommissioning o pagbuwag ng mga armadong grupo. Ang mga breakaway group naman daw ng MILF, pati na Abu Sayyaf, ituturing na law enforcement problem na tututukan ng militar. At hindi tulad ng naunsaming Memorandum of Agreement on Ancestral Domain o MOA AD sa ilalim ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema, walang paghahandang gagawin para bumuo ng hiwalay na estado sa bagong kasunduan. Ilang kapangyarihan naman daw ang mananatili pa rin sa central government, kabilang na ang defense at external security, foreign policy at global trade. MILF acknowledges that they are Filipino citizens, but they are asking that they be given also recognition that they have become a political identity, and that political identity is Bangsamoro. Teresa Andrada, ang inyong saksi.